madalas na ireklamo sa mga taxi driver ang pamimili ng pasahero, lalo na po sa kasagsagan ng Christmas rush. Kaya naman muling paalala ng LTFRB, may kaukulang multa ang pagtanggi ng tsuper sa mga commuter. At live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo na may paandar. Cedric? Yes, Pia, pahirapan ng araw ang makatsamba ng bakanteng taxi at kung makatsyempo ka man ng taxi ay hindi raw garantisado na makakasakay ka kaagad. Ano? Ito raw yung problema ng maraming mga commuter sa Metro Manila, lalong-lalo na kapag rush hour at lalong-lalo na kapag ganitong malapit na ang Pasko. Ngawit na nga ang binti at braso sa pag-aabang, talo pa kung minsan sa negosasyon sa driver. Ito ang reklamo ng ilang motorista kapag nag-aabang ng taxi. Kasi namimili rin sila ng pasahero eh. Anong sinasabi usually pag sumakay ka ng taxi? Ang iba dyan nagsasabi, magdadagdag na minsan 20, 50. Ay naku, nangiiwan ako ng bukas na pinto. Yung pag binuksan ko at tinanggihan ako, iniiwan ko. Bahala kang abutin yan. Nakakainit ng ulo eh. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, malinaw na nakasaad sa Certificate of Public Convenience na ibinibigay sa mga public transport gaya ng taxi na bawal tanggihan ng isang driver ang sinumang pasahero maliban sa ilang piling pagkakataon. Well, kung sila po ay talagang nasa daan at sila ay na talagang hindi pa papunta sa kanilang garahe o kaya terminal at sila ay pinara, ang wala ho silang dahilan para tumanggi. Kahit traffic, dahil yan po naman talaga ang ating pang-araw-araw na kinalakhan na dito sa Calacang, Maynila, yan po ay hindi ho yan dahilan. Sa datos ng LTFRB, kapansin-pansing taon-taon, lumolobo ang bilang ng mga reklamo sa di umano'y pang-iisnab ng mga taxi driver sa mga pasahero sa tuwing sasapit ang Pasko. Kaya paalala ng ahensya sa kapwa commuters at drivers, may kaukulang multa ang hindi pagpapasakay sa pasahero kung hindi naman katanggap-tanggap ang dahilan ng driver. Sa ngayon, maaaring tumawag sa mga numerong ito ng LTFRB para makapagreklamo. Pero sa paglulunsad ng Oplan Isnabero sa linggong ito, magiging 24/7 na raw ang hotline ng ahensya. Marami ang talagang tumatangkilik sa mga taxi drivers pag panahon ng Kapaskuhan. At dahil sa pagdami ng mga pasahero, doon naman nagiging isnabero yung mga taxi driver. At itutuloy-tuloy na natin ito sa mga susunod pang mga buwan. So hindi na lamang ito maililimit sa Kapaskuhan. Aminado naman ang ilang taxi drivers na nakausap namin. May mga pagkakataong hindi raw maiwasang tanggihan ang pasahero. Pero hindi raw ito pang-iisnab, kundi pagsasaalang-alang ng kita at kung minsan ng sarili nilang kaligtasan. Bawal ka tumanggi, kaya lang sobra naman traffic ang susungin mo, di talo naman kami. Papuntang Malabon, minsan tinatanggihan talaga namin yung papuntang Malabon. Bakit po? Kasi pagpunta ng Malabon, talagang sir, walang galawan doon. Lalo kung delikadong lugar, pupuntahan. At pag-iingat ko rin naman sa sarili ko. Pia, nakausap natin ito, nagkikwento itong si Mang Rudy, yung driver nitong taxi natin, sinasakyan natin ngayon. Lalo na ganito daw na mag-aalas 10 at malapit na siyang mag-out o gumarahe, hindi raw talaga niya maiwasan na tumanggi kung minsan sa mga pasahero. Mang Rudy, pagka ganitong oras, hindi lahat pwede mo isakay, ano? Depende sa pupuntahan niya. Kung halimbawa, pa Maynila na ako, ang Maynila kasi ang garahe ko, yung kung papunta doon, pwede ko isakay. Pero kung palayo, hindi ko na masasakay. Hindi nyo maiwasan na tumanggi talaga. Pero sa umaga, kahit saan pwede ako. Yung safety po, yung safety ng driver. Anong safety? Yung kapag halimbawa, yung magpapahatid sa malayong lugar masyado o alanganing lugar. Ay, hindi na ko po pwede ron. Dahil yung sa oras ko nga. Tsaka yung safety nga, ano? Yun yung sinasabi sa atin, Pia, ng ilang mga drivers na talagang may pagkakataon daw na hindi maiwasan. So sana makonsider din daw to nung sa regulation na ito ng LTFRB. Ukol nga doon sa pagmumulta doon sa mga di umano ay mga isnaberong mga driver. Pia? Maraming salamat, Cedric Castillo, para sa iyong paandar.